Ang huling pasahero. Sa gitna ng malakas na ulan at nagngangalit na hangin, tahimik na nakatayo ang lumang bus sa gilid ng kalsada. Ang mga ilaw nito ay tila mga matang nakatitig sa kawalan, naghihintay sa huling pasahero. Sa loob si Mang Ben, ang driver, ay nagpupunas ng pawis sa kanyang noo. Pasan niya ang pagod ng magdamag na biyahe, ngunit may kakaibang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. "Sige na, Mang Ben, baka gabihin na tayo masyado," sabi ng nag-iisang pasahero sa likuran, si Aling Nena, isang matandang babae na tila balot ng misteryo. Ang kanyang mga mata ay malalalim at tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. "Opo, Aling Nena, malapit na rin naman tayo sa huling destinasyon," tugon ni Mang Ben, pilit na ngumiti. Ngunit sa bawat pag-andar ng bus, tila lalong lumalakas ang kabog ng kanyang puso. May kung anong malamig na hangin ang dumadaloy sa loob ng bus, kahit na sarado ang mga bintana. Habang papalayo sila sa bayan, ang kalsada ay naging mas masukal at madilim. Ang mga puno sa magkabilang gilid ay tila mga kamay na humahabol sa bus. Biglang may nabangga ang bus. Napahinto ito ng malakas. "Ano yun, Mang Ben?" tanong ni Aling Nena. Ang boses ay tila nababalot ng kaba. Bumaba si Mang Ben upang tingnan. Walang tao sa kalsada. Walang anumang nabangga. Ngunit nang bumalik siya sa bus, nakita niya ang isang figura sa gilid ng kalsada, nakatayo sa ilalim ng isang puno. Ito ay isang babaeng nakasuot ng puting damit. Ang buhok ay nakalugay at tila naglalaro sa hangin. "Siya na yata ang huling pasahero," bulong ni Mang Ben. Ang tinig ay nanginginig. Lumapit siya sa babae. "Sakay na po kayo." Walang imik na sumakay ang babae at umupo sa pinakalikod na bahagi ng bus. Hindi siya tumitingin kay Mang Ben. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa labas ng bintana. Nang umandar muli ang bus, mas lalong lumakas ang ulan. Ang mga kidlat ay nagbibigay liwanag sa madilim na kalsada at bawat isa ay tila nagpapakita ng iba't ibang nakakatakot na imahe sa kanilang paligid. Nang tingnan ni Mang Ben ang rear view mirror, nagulat siya. Hindi niya nakikita ang babaeng nakaupo sa likod. Tanging ang mga upuan lamang ang nakikita niya. Pinagmasdan niya muli at doon, sa isang sulyap, nakita niya ang babae. Ngunit ang kanyang mukha ay tila nagbabago, tila isang multo. "Aling Nena, nakikita mo ba siya?" tanong ni Mang Ben. Ang boses ay halos hindi marinig. Lumingon si Aling Nena. "Sino?" "Yung babae sa likod," sagot ni Mang Ben. Ang mga mata ay nanlalaki. "Wala naman akong nakikita, Mang Ben," sabi ni Aling Nena. Ang kanyang mukha ay tila nagpapakita ng pagtataka. Doon na nagsimula ang tunay na takot ni Mang Ben. Ang babae ay tila nawawala at lumilitaw. Ang kanyang mga galaw ay tila hindi natural. Minsan, nakikita niya itong nakaupo, minsan naman ay nakatayo sa tabi ng mga upuan, tila nagmamasid. Ang lamig sa loob ng bus ay lalong lumalala, at ang mga tunog na naririnig ni Mang Ben ay tila hindi nadulot ng ulan. May mga bulong na tila nanggagaling sa likuran, mga tinig na tila humihingi ng tulong. Sa isang iglap, biglang nagdilim ang lahat. Nawala ang mga ilaw ng bus. Napuno ng takot si Mang Ben. Sinubukan niyang paandarin ang bus, ngunit tila may pumipigil dito. Nang muli itong umilaw, nakita niya ang babae sa tabi niya, nakaupo sa upuan ng pasahero sa harap. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab na pulang apoy at ang kanyang bibig ay nakabuka sa isang nakakatakot na ngiti. "Hindi ka na makakaalis," sabi ng babae. Ang tinig ay tila boses ng libu-libong mga kaluluwa. Napasigaw si Mang Ben. Sinubukan niyang umiwas, ngunit ang bus ay tila may sariling isip. Lumiko ito ng malakas at sa isang iglap, nawala ang lahat sa kanilang paningin. Nang magkamalay si Mang Ben, nasa gitna na sila ng isang madilim na kagubatan. Ang ulan ay tumigil, ngunit ang hangin ay tila bumubulong ng mga lihim. Nakita niya si Aling Nena na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa.
Siya ang huling pasahero, sabi ni Aling Nena. Ang boses ay mahina. Ang kaluluwa ng mga naligaw sa kalsadang ito. Nang tumingin si Mang Ben sa likod, nakita niya ang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakakatakot. Tila isang batang babae na nawawala, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Salamat sa paghatid, sabi ng babae. Ang tinig ay tila isang mahinang bulong. At sa isang iglap nawala ang babae. Tila naglaho sa hangin. Nagpatuloy si Mang Ben sa biyahe. Ang puso niya ay tila bumigat sa bigat ng mga pangyayari. Hindi niya malilimutan ang gabing iyon, ang huling pasahero at ang mga lihim na dala ng madilim na kalsada. Ang bus ay tila nagbago. Tila may dala na ng mga alaala ng mga kaluluwang naligaw. Sa bawat biyahe, alam ni Mang Ben na hindi siya nag-iisa. Palagi siyang may kasama ang mga huling pasahero na naghahanap ng kapayapaan sa kanilang walang hanggang paglalakbay.